Mga igsoon, mayong buntag ang Angel Broadcasting Online Streaming Services magsugod na usab og Sibya diha sa kahanginan pinaagi sa Facebook live streaming nga makita diha sa social media tibuok kalibutan. Ang Angel Broadcasting Online sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City legal nga nag-operate sulod sa dakbayan sa Cagayan de Oro ug aduna kini business permit sa syudad og rehistrado sab kini ubos sa Bureau Internal Revenue kon BIR. Ang abos gipanag-iyahan sa mga media personnel ubos sa internet media nga makasibya kini tibuok kalibutan. Ang maong stasyonan gidumala kini sa mga maabi-abihon nga taga-dumala nga mao kining mosunod: Station Manager Ryan Siricolmolo, Program in Charge Rosito Quiacho Adinya, Chief of Reporter Virgilio Stanyo Sambas, News Writer Sian Galion Sulugan. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services nahimutang kini sa Door 4 Pedro Tarocpactol Building, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal. Kahit
kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw makaroon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilansin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may marahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang sasamuhin sila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang informasyon sa Internet Broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capital Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Oras, alas 6:14 na sa buntag mga ka-Angel. Mga kaigsunan, kumusta o mayong buntag kaninong tanan. Yan sa bato ang pagpanaguban ang Angel News Patrol Morning Edition. Ako gihapon ang inyohang ka-Angel Rosa Kiat Sondinya. Ay long abos nga alagad sa ato ang Facebook live streaming mga ka-Angel nga maong Angel Broadcasting Online Streaming Services. Awas man, kumusta og may buntag kaninong tanan. Amo mga panginaot nga naamos kapiskay kapaskog sa panglawas nining mga adlaw. Diri karon sa dakbayan sa Cagayan de Oro, medyo makulimlim ang aming panahon mga ka-Angel. Di pa namin nakita ang among adlaw din karon nga may siga. Naaman pero hinay pagyapon mga ka-Angel murag lubat. Tungod sa mga dagom nga naakaroon sa atong kalangitan. Alas 6:15 mga ka-Angel. Sa di pa atong mga headlines sa arita sa atong mga pangumusta sa atong mga kaigsunan. At rin sa dakbayan sa Cagayan de Oro, lalawigan sa Misamis Oriental. Kumusta? Nasa may lalawigan sa Bukidnon, Camiguin. Diya sa may Lanao Sur, Lanao del Norte. O dire sa Osamis.
Kumusta sa Andak Bayan sa Gandiorong, 80 ka barangay, 80 ka kapitanes. Ato sa mga kaiksonan nga nakaroon sa gawas sa nasod, sila si kumusta na kato si Rick Balibria? Nakauli na baka si Rick Balibria sa Pilipinas, katong ato ang news correspondent sa Aman Jordan. Nato makontak si Sir Rick Balibria. Anyway, Sir Rick, kumusta ka daw? Asa ka man karon? Saan ka ngayon sa buong mundo? Magandang umaga sa iyo, Rick Balibria, kasama ng iyong pamilya. Diyan sa Kamay Nilaan, magandang umaga dyan sa Maya, Cavite. May lalawigan na Cavite, mga ka-angel, sa Imos, dyan sa may Bacoor, dyan sa may Tagaytay, mga kababayan natin dyan sa may General Trias sa Cavite. Yung pinsan ko dyan nga si Amor Dinya, na ayaw nang umuwi. Yung lansones mo dito ay nabulok na dahil sa dami ng bunga. Ayaw mong uwian dito. Uwian mo, pinsan, pagkat sayang ang bunga, mga kaiksunan. Ito, alas 6:17 na sa buntag, mga angel. May buntag kang Jima Rayo Subasa og si Tutong Sambas. Nakasilip sila ka na to sa ato ang pagpanaguban karon, mga angel. Angel ay Matanang Bayan Reporters. Kumusta mong tanan? Labi na sa itong Studio B. May Black Six sa Makabalan. Piyaping itong, kumusta si Palok sa Gwapo? Medyo busy nga to ang amigo. Saya nga pagpahigayon siyang pag-usab nga panimalay, mga ka-angel, nga gitukod. Hopefully, mga 3 months pwede nang magamit ang iyahang bag-usab nga garahian o panimalay, mga ka-angel, nga naagyo da place kalsada. Wala, mga angel ay reporters, kumusta mong tanan? Atong mga Angela reporters diya sa may Consuelo, Magsaysay, Misamis Oriental. O diya sa may Makabalan, diya sa may Pagatpat, diya sa may Kalaanan. Kumusta mong tanan, mga ka-angel? Nakalansab sa akong partner sa Pigas Lawak, Ryan Saricol Bolo. Si Toto Sambasa, mga to ang Chief of Reporters. Naka-standby sa mga reporters, mga ka-angel, alang silahang mga report. Nakasilip na sa ato si Eli Laos Guapo. Palok sa Guapo, mga ka-angel, diya sa may Makabalan. Good morning ninyong tanan niya, labi lang ni Paloks o ni Bilma Laos o ni Isabel. Kumusta mo tanan niya, labi na. Usap kay Tony Mapano. Alas 6:19 na, mga ka-angel, doon sa tuwang pagpanaguban. Ato di Palok sa Gwapo, mayong buntag. Angel Rose, salamat, Lok. Salamat sa imong pagkagwapo diya. Kumusta sa bang inyong mga pamahon-pahon? Di na tayo maglangan, mga ka-angel. Arin na ta sa atong mga headlines karong buntaga. Matod sa headlines sa atong Chief Reporters. Tutong Sambas, ulitado, naghikog patay human, nakasinati og depresyon. Morning sab kang Ma'am Marjorie Majorinos. Nakaroon sa Washington DC, nagpa-uraray. Maingon niya, mayong buntag ka Angel Ross. Good morning, ma'am. Good gabi diha, buntag. Pero gabi mantingala sa diha karon. May gabi yung tanan diha sa inyo hanggang na imutangan. Ma'am Marjorie Majorinos. Sa ato mga kaluhan, balitan lokal, mga ka-angel, pinagay sa atong news writer nga si Shen Sulugan. O CD10 midasig nga mosalbot o serisuhan nga earthquake drill. Samtang uluhan balitang nga mga lokal, pulis sa Maron human gipusil. Samtang sa itong uluhan balitang nasyonal, mulungtad habang buhay ang PhilHealth. Samtang pag-angkat og 150k metric ton nga asukar, dunay basbas ni BBM. Sa atong uluhang balitang internasyonal,
Ukraine President Volodymyr Zelensky luwas og way na angkong seryosong injury human ang car accident mga kaigsunan. Samtang sa itong uluhang balitang OFW, pipila ka Pinoy sa Scotland nakikiusa sa pagpaalam kay Queen Elizabeth II. Sa itong uluhang balitang sports mga ka-Angel, Grace og NBA superstar Antetokounmpo tanggal na sa European Championship. Sa itong balitang uluhang balitang espesyal sa agnabir ng gate crash sa children's party para makaon sa mga andam nga mga cupcake. Patsada isa mga Angelo. Sa itong ulang balitang showbiz, Vilma Santos excited na sa iyahang mahimong apo. Mga kaigsunan, alas 6:22 na. Mao kana ang mga waluan sa itong mga balita karong kabuntaga dire sa ito ang pagpanaguban sa Angel News Patrol Morning Edition. Ang hingpit nga asoy ato niyang ipabuagya mga ka-Angel sa kung pagbalik ko man sa itong pipila ka pa mga pahinumdom. Standby, I shall return. Sa panahon na to karon ang mga ka-Angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tag sa mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-Angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa Papos Lechon Manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Og alang sa mga dugang detalye pili ka mangutana mga ka-Angel. Og alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangitaalang si Ate Bibing. Papos Lechon Manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot ang mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Basta kaon ang hisgutan, adto na ta sa DJ's Grill House nga nahimutang sa Porok 3, Barangay Alae, Manolo Fortich, Bukidnon. Pinag-iyahan ni Ma'am Riza, Inglaterra. DJ's Grill House offered a variety of delicious foods and desserts such as lechon belly, value meal, chicken inasal, bulalo, tuna and seafoods, sisling, grilled, beef, pancit palabok, dessert, and many more. Doon na sad sila bid-winning steamed siopaw, yummy chicken cake, lechon belly, or food package plus other dishes that you can choose. Og tumpak gyud para sa birthday, graduation, anniversary ug uban pang okasyon. Para sa order og dugang impormasyon, pwede sila matawagan sa ilang numero 0969-463-6375. They are daily open from 7 a.m. to 10 p.m. Lamian nga pagkaon sa barato nga presyo. Unsa pay gihulat, basta kaon ang hisgutan, adto na ta sa DJ's Grill House. DJ's Grill House, the taste that keeps you coming back. Handaan pang okasyon ba imong gipangita? Aniya na ang Three Sisters Eatery and Cartrang Surprise Delivery nga gipinag-iyahan ni Juan Tito. Sila nagatanyag sa klase-klaseng food service para sa bunggang okasyon. Aduna sila fried buttered chicken, spaghetti, chicken cordon bleu, bami, umba, minudo, buttered shrimps ug daghan pang uban. Package price starts at 1,999 pesos and good for 15 to 20 persons. Package 1, 1,999 pesos. Package 2, 3,000 pesos. Package 3, 3,500 pesos ug daghan pang uban. Basic Cartrang Surprise Delivery includes balloons, money or flower bouquet, money cakes, free reading of messages, pictures and videos, and many more. To book your order, please call or text through their mobile number 0915-270-8319. Three Sisters Eatery and Cartrang Surprise Delivery offers you the best quality and delicious food service.
Nagkinahanglan ka bag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Do you want to live an easier life? LiveLox Infinity International, powered by Iperon System, is a networking company provider that sell healthcare products and other networking services such as system provider, accounting, binary, and all kinds of system, video graphics services, online booking massage, mortuary, online booking car washing home service, healthcare products such as Herba Mix Med, Coffee Purple Corn Wine, Moringa Liniment Gel, Lebrin Capsule Immune System Booster, and Ipicos Medicinal Coffee. LiveLox Infinity International, powered by Iperon System, located at Barangay Poblacion 1, Villanueva, Misamis Oriental. Advertised by Mr. Clifford Kenayong Bade, Vice President for Network Development. For more information, please call 0907-088-0064 or 0905-969-3559 or email them cliffordbody2016@gmail.com. We have also branches in General Santos, open 7 a.m. to 9 p.m. Please contact Mr. Paul 0907-088-0064. In Davao, open 7 a.m. to 8 p.m. Please contact Ma'am Jean 0929-374-7107. In Cebu, open 7 a.m. to 9 p.m. Please contact Ma'am Farhani 0965-822-0479. LiveLox Infinity International, powered by Iperon System. LiveLox Infinity International, powered by Iperon System. Success is a choice and lives luxurious. Trust and enjoy the process. Evening with God's Presence, uban ni Pastor Fernando Casas sa Zion Assembly of God's Church, Bugu, Cagayan de Oro City. Evening with God's Presence, makita og mabati dinhi sa Angel Broadcasting Online Streaming Services matag Miyerkules alas 7 hangtod alas 8 sa gabi. Evening with God's Presence. Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin products sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, birthday. Bisita hilang ilang FB page Manskin space mango fruit space all shop or modex sa 0997-8838-808. Kaya opisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Di matago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka Angel, ang sukang gama sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gama sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sulayoy ka Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba, Tilawi. Atangi ang krusada sa pagtuong Katoliko nga makita pinaagi sa Angel Broadcasting Online matag Domingo sa alas 3 ngadto sa alas 4 sa hapon. Pinaagi ni Brother Rinaldo Hinalo. Para sa iyong hotel booking, sa iyong bakasyon sa Boracay at iba't ibang destinasyon, maaring tumawag sa 0955-6485-153 o 0977-325-0481. Special offer, 6,500 per night, good for 10 packs, complete amenities, kitchen with utensils, with only cooking, only swimming, and only private beach. For 3,500 per night, good for 5 packs, complete amenities, kitchen with utensils, only cooking, only swimming, only private beach.
To'y payo sa iyong mga problema. Ito ang eksperto, Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Oras na to mga ka-Angel, alas 6:31 na sa buntag dire sa itong magpanaguban sa Angel News Patrol Morning Edition. Ari na ta sa itong mga balita karong nga buntaga. Unaot lang atong balitang lokal. Dire sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City, gidasig ni Office of the Civil Defense o CD10 Regional Antonio Sugarol ang katawhan na musalmot o sirisuhan nga mga ipahigayon nga earthquake drill. Matod niya nga dili mabati sa katawhan sa mga dili mag-seryoso. Sa mga earthquake drill ang kaimportante pananglitan, tunay dakong katalagman na sama sa linog. Lugan niya nga ang katuyuan sa pagpahigayon o earthquake drill, mas maandam ang katawhan o gamay lang ang mahimong damnyo sa nini. Sa tanaw ni RD Sugarol nga wa pasab conscious sa mga tao ang kaimportante. Sa kahibalo o unsa ang himuon kung dunay mga sakuna. Hinaot si RD Sugarol nga kini nga instinct sa tao nga mudagan kung dunay linog nga usabon ang mindset. Kaya peligro o mitumba o maigo sa matumbahan sa mga gahi nga mga butang. Ang pinaka-importante matod niya nga himuon mao ang pagtago sa ilalom sa lamisa. O pagkatabon sa ulo sa kamutkon na duck and cover. Nagapahinom usab ang maong direktor nga mangandam kanunay sama sa pag-aandam sa usa ka survival kit nga buluntad og tulo ka adlaw isip pangandam mitabo ang kalamidad mga ka-Angel. Good morning kang Jima Reyes Obasa. Good morning mga ka-Angel. Matod niya og si Iba Abaw din niya diya sa may Sambuanga, Balay City, Bukidnon. Magandang umaga sinon lahat dyan sa Silai, Sambuanga, Balay City, Bukidnon. Marita sa report na pinagi ni Patrol numero 3 sa Tutong Sambastong. Yes, Angel Rose, sa dili pa itong balita na kalambigitan sa usa ka ulitaw nga nabikog patay. Ato sa din gidalikatan din, gianinaw na ito karon din ilabida mismo din sa Barangay Puntod. Kaya din gikabot niya kagahapon din ato maganda sa kiyad kagabi at pagbundak sa kalwakusong kay nga ulan. Din duha ka hugda. Ato sa din gidalikatan mismo sa location nato din sa Barangay Puntod atong gilantaw gyud ang ilabida usab ang suba din sa Cagayan River. Karon mga panahon na dili inoon angay nga kabalakan kung dili mabaw kayo Angel Ross o ingon mo sa ato lang makita karon ang ginagmay nga mga nga anod ng mga kahoy dito sa kapitiran o mo sa ato sa makita karon ang mga katawhan dili pinapinaw sa dili nga karon mga panahon na kay kini nga nasampit nga barangay din sa gitawag nga siwal daginganan mga Angel Ross. Yung tao galing tubig, yung tao ang magdaling gagawin dire, magpasulok so, magkumbado sa barandilla, kaya hindi ka lagi kanilo makaagay, kaya napuntuhan karoon ng mga panahon na sa tubig, kining nasampit nga barandilla din sa siwol sa Barangay Puntod. O ato sa dinanaw usab karoon ang gitawag na pulo sa lalahigan sa Camiguin, di makita Angel Rose tungkol sa mga panganod, gano'y bisan gani ang sumpay sa obligasyon sa salay, di makita mag-ibenta karoon, pero adunay nakatabo ng mga panganod Angel Rose, karon mga panahon na o ato sa bilang taw ang kalangitan madag-umon o wag magpakita si Haring Adlaw karon mga oras sa Endros o ginoon mo sa mga katawhan pwede ng taon sa balata kay magdingin-jaging man karon panahon na dili gid pwede nga makadaging dumikan kay napuno kini ang taat ni Siol sa tubig Angel Rose karon mga panahon na o nanataw karon sila sa kadaprilan kaya ato mga silingan karon nagdala og tasa kay dalapi. Kaya aron lamang dili na lang sila makadagay ang pagbugitan lagi. Kaya napuno kining nasabit na tubig
tubig din sa nasampit nga siwol karong mga panahon sa Barangay Puntod o buwing usab padulong sab sa Makabalaan, Angel Ross. Oh. So, karong mga panahon na, Mm. tauhan, bitaw sa saging, dilikan sa napulo, nga tubig dinigiyod sa mismo sa nasampit nga Barangay Puntod, nga ilang pa nga pagagalingan, dumikan sa kusog, na ulan kada hapon nga nagbunot, Angel Ross. Mm. So, katulala na natin yung nato nga mga kalambuan, atong dalikatan ang usa ka lalaki, kung ulitaw nga nagdikog patay, Angel Ross, patay na nga naabtan sa iyang inahan, ang iyang anak. Human kini nagdikot gamit ang habol sa pagdikot sa iyang liod, Angel Ross. Nga ganinang alas 3, kapit sa kanlaon. Ay ang maong nagpakamatay na si Tyrek Discartel, buhayan, hingkod ang Pangiberon, ulitaw o residente kini sa Zone 6, Bulaw, Barangay Ipunan, Mensurad, Cagayan de Oro. Nasa Iran nga doon na kinigipati nga depresyon. Ang mga biktima tungod kay adunay gihambing nga panghulong na. Gani dunay adunpin kini siya tambal. Tungod sa yan dibati sa yan lawas. Sa karon ang nasampit nga mapatay nga lawas sa mga biktima na sa funeral home. Gitahiluna ang patay nga lawas human kini gikot may ang iyang kinabuhi sa pagkikot sa habol tungod lamang sa problema nga gihambin nga balatian of the depressed kini. Dugang po usab sa kapulisan, tinuon walay foul play nga nakita sa patay nga lawas sa biktima gawas lamang sa balana sa iyang liog. Mga tatong report Angel Ross, kalibigitan sa kahintulong sa panahon, labi na usab Supa River sa Cagayan de Oro, mga sa kalibigitan sa kolektibo, kalibigitan niya nuna, nagtikog gamit ang habol nito. Ito na lang sa kunyutan. Tapos, numero 3 Angel Pitong Sabat, nag-report, live Angel Bukati News Online. Nagkasalamat, Patrol numero 3, Tutong Samba, sa imong report. May buntag daw, Papa Ros. Matod ni Joy, naminaw mi karon din sa may sila Malay-Balay City, Bukidnon. Salamat, Joy. Kumusta sila ni Kwandia? Doon Papa Carlito Aragon, Carlita, si Mama Dudang, si Susan, sab si Eduardo Manatad. Pag binutan di Edward, ay pag blackball diha. Pag binutan yun kay basig mabawian ka sa imong isis kung awata si Roger Abunas nga butan kayo. Bitaw, may buntasap kang Lita Abaw Abunas. Kamuntanan diya sa may Salai, Manalay-Balay City, Bukidnon. Good morning sa nuntaran. Sa atong pagpadayon mga ka-Angel, alas 6:39 na sa buntag. Arita sa report na pinagin ni Angel Patrol numero 5, Efren Selosia. Efren! Tupat ka Abu Sayyaf, voluntary nga ni surrender sa Hulo-Sulo Province. Tupat ka membro sa Abu Sayyaf na grupo nga nalambigit sa kidnapping o uban pa. Voluntary nga ni surrender sa mga autoridad sa Sulo Province. Si Colonel John Francis Inarkal, si IDG 9 Director usa sa upat ECG member. Surrender si Amja Ara 50 anyos ang panawigon. Ang tulo ng membro sa ASG member nga ni surrender uban ni Ara sa alas 3 sa hapon Domingo sa barangay Tandung Batu Luok Sulo sa Asawi. Naila si Mari 47 47 años. Si Maging Aminolia 47 años. O si Adel Sandidor 45 años. Ang upat ubos karon sa studyal sa CIDG 9 sa Sulo
sabi. Laing balita, shipment sa smuggle nga sigarilyo nasabat sa otoridad. 2.9 milyon ang kantidad sa smuggle nga sigarilyo ang nadakpan sa mga otoridad. Niadtong Lunes, September 12, 2022 sa baybayon sa Ketyo Karen, Barangay Tiayon, FL, Sambuanga, Sibugay. Ang mga sigarilyo ikan sa Hulo-Sulo ang pamahayag sa 5 ka crew sa motorboat na nagkarga. Tugo lang daw sila. Wala gipayla ang kinsay mastermind sa maong kontrabando. Ang 5 ka mga nadakpan nga crew under kustudiyan na karon sa maong lugar sa Sambuanga, Sibugay Police Station. Kini sa kong lokasyon, kini si Patrol Angel numero 5. Live report sa Angel Broadcasting News Online. Nagkasalamat Patrol numero 5 Efrenzo Lucia, alas 6:42 na sa buntag. Good morning kam na Ma'am Ninisiko de sa may Bernabe Compound, Las Piñas City. Sa pagpadaan sa itong mga balita, mga ka-Angel, sa maron ng usa ka sakop sa Philippine National Police PNP human gipusil sa probinsya sa Cotabato. Nilang biktima nga si Patrolman Brian 5, 33 anyos minyo nga nagpuyo sa barangay Poblacion, Piquet North, Cotabato. Matod kay Piquet Chief of Police Major Maxim Peralta na naka-off duty ang og nag-repair lang sa kural sa ilahang balay kasi 5 sa dihang gipusil sa mga wa pa mailhing nga suspek gamit ang kalibre 45 nga pistola. Paspas usab ang miikya sa mga suspek sakay sa motor padulong sa awaaw nga lugar sa lungsod sa Piquet. Dilang biktima sa Cruzado Medical Hospital apan diretso kini nga gitransfer sa usa ka ospital sa Kidapawan City. Nakaangko no gaduha ka igo sa kalawasan si 5 o gana sa kritikal nga kondisyon. Sa karon nagpadayon ang investigasyon sa Piquet MPS sa pagpamusil sa ilang kauban. Sa atong balitang nasyonal, kini ang gisiguro ni PhilHealth spokesperson o Vice President for Corporate Affairs Shirley Domingo bisan sa naunang pahayag sa ilang officer in charge nga si Ili Dino Santos. Una nga gipayag ni Santos sa House Appropriation Committee nga pwedeng lugwayan pa hangtod sa tuig 2027 ang actual real life sa nasampit nga state health insurer sa pinagi sa subsidies gawas sa pundo gikan sa PAGCOR. Matod kay Domingo dunay reserve funds nga 177 billion ang PhilHealth hangtod sa Disyembre 31, 2021. 25% taas kumpara kaniadtong 2020. Gipunto sa opisyal nga gibanabana ang actual real life sa PhilHealth nga hangtod sa tuig 2027. Assumption o projection lang base sa lain-laing senaryo. Dili usab matod niya mabangkarote ang PhilHealth kaya dunay national government subsidy para sa premium sa indirect contributors. Ang subsidiya sa PhilHealth para sa pagbayad sa indirect members o way kakayahang magabayad o premium sama sa indigent population, senior citizens o person with disabilities. Dita sa Pag-asa mga ka-Angel, update sa itong lakaw sa panahon pinag ni Ma'am Luz sa Merkado mga kaigsunan. Ma'am Luz, mayong buntag. Mayong buntag sa kaninyo din sa itong stasyon o mga suking tig paminaw. Weather update karon adlawng Biyernes, September 16, 2022. Kabahin sa bagyo nga ginamonitor or typhoon category na ang Nanmadol, ay international name. Kagani ng alas 3 sa kalangkrong adlaw, may pilayon kini nga 1,530 ka kilometros sa sila ka naman ang sila kang dapit sa kinatungyang hamihanan ng Luzon gawas ato ang PER. Kada may gikusdungang 140 ka kilometros matagpak na doon sa Tonini
padulong sa westward yung direksyon sa gikusgon nga 15 kilometers matagpak na nagpakusog sa hangin habagat kung southwest monsoon nga naapektuhan ang western side sa itong nasod kapil na ang western Mindanao sa Buanga Peninsula. Sa karong kautuhon or noon time, posible nga mosulod sa PER ang iPhone nga sinanmadol og pangalanan si QC, Typhoon QC. Then expected sa gihapon na mo etc. sa ato ang PER karong gabi no walay direkta nga epekto ang bagyo sa atong nasod. Samtang karong adlaw din itong dakian o sa kapil sa Mindanao. Kana lang sa pagdagom na tunas madagom labi na sa hapon o sa gabi. Nubanang nga doon na sa mga pagulan pagpanundupag pang epekto sa habagat na doon ay mga localized thunderstorms. Coastal areas palibot sa Mindanao hasay nga ito na sa tangan ng kondisyon sa kadagatan. Alas mga hangin nga habagat o ang kabugnaon sa weather temperature 24 degrees Celsius na sinatisi o ang kainitong tigo kaadlaw umabot sa 31 degrees Celsius. Oras karon alas 6:47 na sa buntag. Di ka rin sa pag-asa din Mulugan El Salvador City, Luz Mercado Report. Salamat, Ma'am Luz Mercado. Inabati mga ka-angel si Ma'am Luz Mercado sa Botan sa Pag-asa sa atong weather updates mga ka-angel. Padayon sa itong mga balita pan sa dili pa alas 6:47 na sa buntag. Good morning kang Pauline RTW. Good morning mga ka-angel o kanimo Angel Rose o kang manager Ryan Siricol Molo. Salamat Pauline. Kumusta mo diya sa may pagatpat? Parenta sa ito mga balita mga kaigsunan sa ito ang dugang pang balitang nasyonal. Doon ay go signal ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-angkat sa 150,000 metric ton sa asukar aron na tubagon ang kawadon sa supply sa nakakontrol nga misaka nga presyo nini. Nakalatid sa kamanduan nga katunga sa kinatibuk ang import volume sa 75,000 metric tons ang gigahin sa industrial users ang mga kumpanyang gigamit sa asukar ilang manufacturing process. Gigahin usab ang katunga sa mga consumers sa mga merkado. Gipayag sa SRA nga magsugod na sila nga mudawat og aplikasyon na para sa importasyon sa asukar tungod sa adlaw human na mahimong nga epektibo ang nasampit nga kamanduan. Alas 6:48 na mga ka-angel padayon sa itong mga balita. Sa itong balitang internasyonal luwas og way na angkon nga grabe nga seryosong injury ang Pangulo sa Ukraine. Manalambigit sa usa ka car accident. Matod ni Quib spokesman Sergey Nikiforov. Nabangga sa usa ka passengers cars ang presidential car sakay si President Volodymyr Zelensky. Ang motorcade nini sa Quib. Diretso ang usab nga gisusi o gitambalan sa pasiunang tambal ang Pangulo. O ang driver sa passengers cars sa medic nga kauban sa convoy ni Zelensky. Sa nightly televised address ni Zelensky human ang aksidente gi-report. Nini nga nakabalik na kini nga luwas gikan sa iya nga pagbisita gikan sa usa ka lugar sa Karib kung asa gi-occupied na matod sa nabawi nagikan sa mga Russian invaders ang halos tibok rehiyon. Sa itong balitang OFW mga ka-angel. Libuan ang amihatag og respeto kay Queen Elizabeth II sa duha ka gabi haya sa Edinburgh. Bilag sa ang mga taga-suporta sa Reyna o mipasubo sa royal family nga gusto nga makita ang pag-abot sa British monarch sa kapital sa Scotland gikan sa Balmoral. Lakip ang mga Pinoy sa mga nakighiusa sa makasaysayanong panghitabo. Sa nakalabay nga Domingo, September 11, nag-antos nga nag-atang sa Royal Mile si Angelo Victoria na nag-eskwela sa University of Edinburgh. Nag-atang usab sa gawa sa Palace of Holy Road House ang Flores assistant aga vlogger nga si Penny Taylor nga
17 ka tuig nga nagpuyo sa United Kingdom. Kauban niya nga nagpaabot sa opisyal Scottish residente sa Rina ang pipila ka mga Pinoy gikan sa Glasgow o uban pang lugar sa Scotland. Gisugat sa kahilom nga gisugdan sa palakpak ang pag-agi sa Royal Courtage nga karsada sa Edinburgh sa padulong sa Palace of Holywood House. Sa masunod nga adlaw mapuno sa emosyon ang prosesyon sa patayng lawas ni Queen Elizabeth II. Padulong sa St. Giles sa katedral kung asa ihayag siya og usag ka gabi. Para usab sa mga Pinoy sa Scotland na dili nila makalimtan ang nahimong nga kasinatian nga nahimong parte sa kasaysayan og nahimong nga kabahin sa espesyal nga higayon na para hatagan og pag-ila ang namatayng Rina sa katapusang higayon mga kaigsuonan. Sa atong kabalitang sports mga ka-Angel, alas 6:52 na gidimalas ang nasod sa Grace og ang kanhi two-time NBA MVP nga si Giannis Antetokounmpo. Human gipildi sila sa Germany sa pagpadayon nga Eurobasket sa score nga 107-96. Gipahimuslan sa Germany ang ilang home court advantage aron na mo abante sa semifinals og dako pa ang tsansa nga makampiyon pag-usab. Si Giannis usaba na sayang ang grabing performance human nga mi kamada og 31 na puntos sa 8 ka assist og 7 ka rebound. Na-eject si Giannis sa tungod sa duha ka beses nga unsports man-like polls mga ka-Angel. Ang national team sa Germany doon sa duha ka NBA players pinagi nila ni Dennis Schroeder o Denzel Tice. Duha ka paul mga kaigsuonan. Mapilde. Sa atong kabalitang espesyal, wala galayoman sa 2 anyos nga si Cyrus Mijijan nga dunay usa ka special guest ang iyang birthday party. Malipayong nga naga sa ulog ang anaa sa duha ka dosina nga kabana yung higala sa Mijijan na pamili sa palibot sa ilang nga balay sa West Hartford, Connecticut sa Kalit. Dunay mitungang beer sa ilang party. Kasamtanga nga nagadula og party games ang mga guests sa dihang magpakita ang beer hinungdan. Paspas nga gipasulod sa mga ginikanan ang mga bata sulod sa balat bisag. Gisinggitan og gibugaw sa mga hamtong nga party guests ang beer ibaliwala ang mga pagkahadlok o diretso kini sa lamisa kung asa ana ang mga handa. Sa interview sa inahan sa birthday celebrant nagagikan ang beer gikan sa kakahuyan dool sa ilang balay. Wala nagpakita sa pagka mabangis ang beer o kalmado pa kini sa nakalabay padulong sa picnic table o diretso nini nga gikaon ang andam nga cupcake. Wala usab nasakitan sa party guest pero nabalaka ang pamilya pati dyan nga ingon nini ang new normal sa ilang lugar. Ang asa kasagaran nga ang pagtunga sa mga gutom nga mananap sa ilang mga palibot. Kidasig sa US Department of Energy ang environmental protection nga kung makakita og beer ang pinakaluwas nga paagi para abogon kini pinagi sa pagsinggit og muhimo og kusog nga saba. Nara de mga kaigsuonan. O makita tag beer. Dili San Miguel beer ha. Anong mananap ba nga mara og ibuon. Singgit gyud og taman-taman. Okay, aron nga po dagan. Sa katapusang hugna sa itong balita karong buntag, balita nga showbiz.
Excited na nga mahimong nga lula ang aktres o kanhi gobernador sa Batangas nga si Vilma Santos. Para sa mahimong apo sa iyang anak nga si Luis Manzano o GC Mindiola. Asairan nga dili na makapaabot si Vilma o diretso nini nga gihatag samantala magtiayong ang iyang regalo para kay Baby Peanut. Sa recent vlog sa aktres sa matod niya nga dili na siya bakaulat sa baby shower hinungdan. May palit na siya og regalo para sa iya nga pinakaunang apo lakip na ang mga milk bottle o sterilizer. Matod kay Vilma nga iya nga regalo ang pinaka-latest o luwas nga gamiton na para sa iyang apo. Bisan pa nini naghahatag usab og advice sa magtiayon si Ate B og gipahinumduman. Importante nga dunay kusog, inspirasyon, respeto o pagmamahal sa matag usap para sa maayong nga kaugmaon sa ilang mga anak. Tugang pa ni Ate B nga dapat kanunay naghuna-huna. Aswan kay daghan pa sila og challenge nga masinati sa ilang buhay mag-asawa. Ako na mga kaiksunan ang hingpit nga so sa itong mga balita karong adlaw nga Biyernes, September 16, 2022. Nangalan sa mga news writer Angel Sen Sulugan. Ako naman si Angel Ross Kiatson din ang tagapagbalita. Standby sa sunod nga inyong mabati ang perspective ba ni Attorney Robin R. Canoy. Ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao, si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghan kayo kaninyo nga among maunungon nga tigpaminaw ang nagpaabot ka namo sa inyong kasubo kay mingaon kamo sa tingog ug panghuna-huna ni Attorney Ruben Canoy. Sa matag Biyernes niining atong programa, inyo gihapong madungog ang mga karaan na niya nga mga programa labi na katong dunay bili para kanatong tanan nga dili gaagad sa panahon. Dili ninyo malimtan ang iyang tingog ug ang iyang kalabutan niini nga programa nga siya mismo ang nagmugna. Daghang salamat. Mga igala, kumusta? Suma sa akong giingon sa miagi. Duha ka prinsipal nga hinungdan ang pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Usa ang gitawag sa in English og Law of Supply and Demand. Ang balaod sa kasangkap sa mga butang o sa panginahangan. Ikaduha ang inflation. Kung ang pagbukad sa usa ka butang sama sa bola o sa tiyan kung masudlan sa hangin. Sa ekonomiya, ang inflation mao ang pagtaas sa presyo sa mga palaliton o pagkubos sa bili sa kwarta. Sa dili pa nato batbaton kining inflation, baliko nato sa makadiyot paghisgot ang Law of Supply and Demand. Aron mahingpit ang atong pagsabot ngano nga ang presyo mosaka o mokanaog. Pasayloon lang unta kita sa mga ekonomista o mga profesor sa universidad kay kining atong eksplikasyon tinamban og inato. Aron masabtan gayod sa yanong lungsuranon o sa labing ubos nga hutong sa atong katilingban. Sa Binisaya, ang Law of Supply and Demand nagahulugan og balaod sa kasangkap sa butang o sa panginahangan. Dili gayud kini balaod sama sa ipasar sa Kongreso o sa Konseho Munisipal, kundili kahimtang nga may tabo kung ang demand o ang kinahanglanon mas dako kaysa supply o sa gidaghanon sa butang nga gikinahangan. Pananglitan, kung dako ang ani sa humay, ang bugas mo barato. Kung nihit ang abot sa humay, ang bugas mo mahal. Mao gihapon sa gasolina o sa ubang butang nga atong ikinahangan adlaw-adlaw. Karon ari kita sa inflation. Inflation
inflation. Inflation. Unsay buot pasabot nining po nga. Sa diksyonaryo, duhay kahulugan. Una, the act of inflating or the state of being inflated. O ikaduha, a persistent increase in the level of consumer prices or a persistent decline in the purchasing power of money caused by an increase in available currency and credit beyond the proportion of available goods and services. Sa Binisaya, ang inflation nakahulugan og pagbukad o pagbutirik. Ato kining mapanag-ing kung ang flat tire sa motorsiklo o bisikleta bombahan og hangin. Ug sa atong tiyan kung butdan kita. Sa ekonomiya, ang inflation may tabo kung dunay pagbukad o pagbutirik sa presyo sa mga palaliton o di ba dunay paghiyos sa bili sa atong kwarta. May tabo kini kung ang atong kwarta mas daghan kaysa mga butang o sa mga serbisyo na atong gikinahangan. Ang inflation mo tim-aw sa totoo kahinungdan. Una, kung ang kwarta mo baha sa nasod, tungod kay ang katawhan maayo kita, o kung ang gobyerno mo gasto para sa mga dagkong proyekto. Mao kining giingon sa atong katiguangan nga kung dako ang botones, dako usab ang ohales. Kung daghan kag kwarta, mudaghan usab ang imong gastos. Ug niining tungura, muandar dayon ang law of supply and demand. Sanglit daghan ang pumapalit, ang presyo sa mga palaliton mosaka. Ikaduha nga hinungdan sa inflation, ang pag-utang og dagkong kantidad gawas sa nasod aron ipadagan sa gobyerno o di ba itukod sa kadalanan, mga tulay, mga pantalan ug tugpahanan sa aeroplano ug ubang mahalon nga proyekto. Kini mo padaghan sa kwarta nga magastos sa mga lungsuranon o mupataas sa presyo sa mga palaliton. Ikatuo nga hinungdan sa inflation, ang exchange rate sa kwarta. Kung mo barato ang bili sa atong peso kontra sa dolyar o mabaliwa ang atong kwarta, mugamay ang atong ikapalit ug ang presyo sa mga palaliton o serbisyo mutaas. Sa naandan, ang bili sa kwarta nga sinsilyo o papel di bangko depende sa gidaghanon sa bulawan nga gideposito sa Bangko Sentral sa nasod o gipaluyo niini. Human gayod sa ikaduhang gubat sa kalibutan, gisabutan sa mga kanasuran nga ang dolyar himuong sukod sa kwarta inay nga bulawan. Sanglit gipaluyuhan sa 4,582 katuniladang bulawan nga gideposito sa Fort Knox sa tinipong bansa. Sukad ni adto ug hangtod karon, ang dolyar mao gigamit sa global trade kun pangkalibutan nga patigayon. Ug ang kita nga dolyar gisagop nga garantiya sa kalig-on sa ekonomiya ug sa kwarta sa usa ka nasod. Human sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sanglit ang Pilipinas kolonya pa man sa Amerika, 1:2 ang exchange rate sa atong peso. Sa ato pa, ang usa ka dolyar mobili og 2 pesos. Pagka-independyente sa atong nasod sa 1946, ang peso gipaluyuhan sa atong foreign exchange. Ang makitang dolyar gikan sa atong mga exports. Exports, mga produkto nga ibaligya sa ubang kanasuran, sama sa kopras, asukar, pinya ug saging, ug sa dolyar nga sweldo sa mga overseas Filipino workers nga nagtrabaho sa Amerika, Europa, Africa, tungang silangan ug ubang dapit sa kalibutan. Ang mga OFW dakog tabang pagpalambo sa atong ekonomiya. Ug tungod niini nga gipangga o gipanalipdan sila sa atong kagamhanan kung lupigan o among-amongon sa ilang mga amo nga langyaw. Karon nga doon na kita'y gamay nga kibaw-an sa law of supply and demand o sa inflation, atong maamgo nga ang pagtaas sa presyo sa mga palaliton usa ka dilema
Sa ato pa kahimtang nga makalibog og dili sayon sulbaron. Wa kitay mahimo kay mao kini ang giingon sa Ingles nga damned if you do and damned if you don't. Madaot ka kung imong buhaton ug madaot ka kung dili mo buhaton. Tungod sa pagtaas karon sa presyo sa mga palaliton, ang tanang mamumuo nangayo nga patasan ang sweldo. Kung madugangan ang minimum wage ug mudako ang ilang madawat matag buwan, mudako usab ang ilang ginastuhan. Kay suma lagi sa katiguangan, dako ang uhalis kung dako ang butones. Wa nay tihik-tihik ang ilang pagpuyo. Mamalit na dayon silang aircon o refrigerator o magpatulid o magpapintal sa ilang mga bahay. Sakay sa panahon, patasan sa mga kompanya ang presyo sa aircon, refrigerator o pintal. O patasan usab sa mga panday, mason, elektrikyan, tubero o pintor ang ilang suhulan o makaya na nila ang pagtagbaw sa ilang pangandoy. Kung mas dako ang panginahangan kung demand, kaysa kasangkap sa mga butang kung supply, mulihok na dayon ang law of supply and demand o ang presyo sa tanang palaliton kalit nga musaka. Dili lang ang konsumidor o pumapalit ang maapektuhan sa pagtaas sa presyo. Kung mamahal ang bili sa materyales, umudako ang sweldo sa ilang mga kawani o mamumuo. Ang mga kompanya dili magpaalkansi. Ilang patasan ang presyo sa produkto aron masapar ang gasto sa materyales o suhol sa paggama o dili makuwangan ang ilang ganansya. Dili kalikayan nga ang pagtaas sa presyo sa usa ka butang mutangkil sa uban. Ang pagmahal sa gatas pananglitan ug asukar musangpot sa pagmahal sa kape. Ang pagmahal sa cooking oil mo resulta sa pagmahal sa pagkaon sa karinderya ug sa panimay. Tungod sa kamahal sa pagkaon, ang uban mag-one eat one day na lang o mag-memorize ikatug ang ilang kagutom. Ug tungod sa kakuwang sa sustansya, ang mga bata masakit. Kung daghan ang masakiton, ang presyo sa tambal mo taas. Ang way ipalit sa tambal o gibayad sa doktor, magpakamatay na lang sa kawadon. Ug niining higayon, mumahal ang bili sa lungon o serbisyo sa punerarya. Sa law of supply and demand, sagad mabulahan ang supplier kung tigama o tigbaligya sa mga butang. Kay ang pumapalit o konsumidor mauman ang mupasan sa bugat nga presyo. Sa inflation, samtang maglisod ang kadaghanan kanato, hamugaway ang mga exporters, ang tigbaligya sa ilang produkto sa ubang kanasuran ug ang mga OFW nga nagtrabaho sa langyawng mga nasod, sanglit ang ilang kita dolyares. Ug kung bayluan sa pesos, dako nga kantidad ang ilang badawat, kay ika-50 pilon ang ilang sweldo. Sa Saudi, ang domestic worker magdawatan og $300 ang buwan. Sa atong kwarta, ang iyang sweldo mukabat na sa 16,000 pesos matag buwan. Ang suhol sa ordinaryo nga technician, $800. Kung bayluan sa atong kwarta, ang iyang sweldo mukabat sa 42,400 pesos. Doon ay pila ka paagi pagsumpo sa daotang epekto sa mga puwersa nga nagdiktar sa ekonomiya. Ang pagtaas sa presyo tungod sa law of supply and demand malikayan kung mag-igo-igo ang kasangkap sa butang nagkikinahangan sa katilingban. Pananglitan, pagtaas sa presyo sa bugas karong bag-o, ang gobyerno nag-import og 250,000 katonelada nga bugas gikan sa Vietnam ug sa Thailand o gipabaligya sa tag 27 pesos lamang ang kilo. Sa inflation, kasagaran minusan sa gobyerno ang gidaghanon sa kwarta nga mahuptan sa katawhan. Ila kining buhaton pinaagi sa pagtaas sa interest sa kwarta aron wa kayo'y mangutang sa bangko o pagmintinar sa karon minimum wage o sa price control kung pagpugong sa presyo sa mga palaliton.
Hinaot na kining atong paghisgot sa law of supply and demand ug sa inflation nakadugang sa atong pagsabot sa lakaw sa ekonomiya sa nasod o sa kalibutan. Kini si Attorney Ruben Canoy nga manamilit no sa Bugmayngon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Amahan namo nga anaa sa langit. Kaluy ang among nasod. Luwasa kami sa mga katalagman sa kinaiyahan ug katalagman nga binuhat sa tao. Luwasa kami sa bagyo, linog, baha ug sa pagdahili sa yuta. Sa droga, krimen, korupsyon, rebellion ug terorismo. Sa gutom ug sa kapobrehon. Sa tinguha nga makabot sa among katawhan ang kahusay, kalinaw ug kalambuan. Tultuli ang among pangulo ug mga punuan sa matarong nga pangagamhanan ug tultuli kami pagtuman sa imong mga sugo ug sa among katungdanan isip lungsuranon. Panalipdi kami sa mga kadaot ug sa mga dautan, ug labaw sa tanan, panalipdi kami sa among kaugalingon. Tudloi kami maghigugma kanimo, O Dios, ug sa among isig katao. Uban sa dako namong pasalamat sa imong grasya ug kaluoy nga walay katapusan. Kini among gipangayo sa ngalan ni Hesukristo, ang among manluluwas. Amen. Daghang salamat o ginaot ng Diyos magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini. Balik ta mga Angel, alas 7:13 na sa buntag, dire sa itong pagpanaguban sa Angel News Patrol Morning Edition. Ang pinagisab sa programa ni Attorney Ruben Arcanoy, mga ka-Angel, ang perspective. Dire na tatapuson ang atong pagpanaguban. Angel News Patrol Morning Edition. Sa dili pa mga ka-Angel, ato sa balikan ng atong mga viewers. Pinagisab sa ilahang mga comment dire sa ato ang monitor mga ka-Angel. Si paumusta si Pauline RTWs, si Mami Lucy, si Mami Lucy, ako amiga dia sa tindahan. Mami Lucy Candila, akong amiga, sabgit nga, guwapay sab. Kumusta ka man dia, Meg? Mo bagay na itong customer gid sa tindahan gid. Salamat na Ma'am Lucy ha, Mami. May buntag din mo dia. Good morning, Angel Ross. Naka-Angel Ross at si Mami Lucy Candila, kamusta ta sa inyo hang mga imong pamilya dia sa may nabiti sila sa San Fernando, Bukidnon. Pero si Mami Lucy na din karon sa tindahan, Bantay, Pangatukan. Sige Mami, ayuhan na dia nga way maalakan siya. Ay pagpaalakan siya Mami Lucy Candila sa imuhang tindahan. Ito, balikan ta mga ka-Angel ang dugang pa natong mga viewers. Si Ma'am G. Maray Subasa, Virgilio Sambas, si Ili Laos, Ma'am Marjorie Majorinos diya sa Washington DC, Eva Abadunya diya sa may Silay, Malaybalay City, Bukidnon, Ma'am Nene Sikoy sa Bernabe Compound, Las Piñas City, si Pauline RTWs diya sa may Pagatpat, o si Mami Lucy Candila Nera de Restablon, mga kaiksona. Mga ka-Angel, sa galan sa akong ka-partner sa Pikas Lawak, si Ryan Nasirigol mo lang itong station manager. Sa galan sa itong mga reporter nga naka-perform na karubuntaga sila si Tutong Sambas,
Angel Efren Salosia. Ag mga Angel Eye reporters nato. Sila si Ed Perolino, sila si Jay Gatmin, Oswedinia, si Jeff Lopranco. O gaban pa nato mga sakop sa Angel Eye Reporters Mata ng Bayan mga ka-Angel. Mga kaigsunan na karong Friday, inyo mabati ang yanong lungsuranon mga ka-Angel. Nagila ni Renren na Baktalan o Jelegin Gabilan, bansab ni Sir Edgar Perolino. Alas 9 hantod alas 10 antak na sa Kaudtuhon. Alas 12 namabati si Totong Sambas sa Studio B dito sa Makabalan. Ang iyang balita sa Udto. O niya masunod sa nila mga programa dito ang Agik-Ik. O gaban pa mga programa mga ka-Angel. Sa Angel News sa Patrol Afternoon Edition namabati niya si Ryan Saricol Molo. O gaya masab mga ka-Angel ugma. Wala ta kay si Sir Edgar ang naasa news ugma mga ka-Angel alas 8 hantod alas 9. Masunod po dahil mga programa sa nila ni Jima Rayos Obasa ang Mami at Home o alas 12 balita ni Jima Rayos Obasa balita sa Udto alas 2 hantod alas 3 ang ato mga kaigsunang Muslim sa ilang programa sambahin ang tagapaglikha wag ang lumikha. Antod na sa hapon ang Kumusta OFW uban nila ni Jima Reyes Obasa o Ma'am Ida Barahan, Doktora Ida Barahan. O alas 4 na mga ka-Angel. O niya sa Domingo, sa mabati si Engineer Reynaldo Hinalok. Silang programang pang-Katoliko mga ka-Angel. Krusada sa Katolikong Pagtuo. O niya, matag Merkules, inyo sa mabati si Pastor Fernando Casas. Sayang Evening with God's Presence. Sa Webes mga ka-Angel, anong evening with God's Presence, inyo mabati alas 7 hantod alas 8 sa gabi. Samtang si Pastor Elidar Chavez, matag Huwebes mga ka-Angel alas 11 hantod alas 12 ang Jesus Cares Christian na Fellowship mga ka-Angel sa may Kinawilibo na Bukidnon og Indahag. Manay mga programa mga kaigsunan og hopefully doon na say ito mga programa sa PNP. Ang Cagayan de Oro City Police Office mga ka-Angel, ang ilang Police Community Relation inon sa na makita mga ka-Angel o babati din sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Mga kaigsunan, ako sa ngalan sa akong partner sa Pikas Lawak, Ryan Saricol Molo, ako si Angel Ross Kiatson Dinya. Salamat, may buntag, dalay ko ng Diyos atong kinabuhi matag adlaw. Bye-bye, pag ayo-ayo.